Mga ka-RSP, ang mga vehicular accidents ay maaaring magdulot ng iba't ibang klase ng injuries mula sa minor na pasa hanggang sa life-threatening na kondisyon. Pagdating nga sa ganitong insidente, motorcyclists at pedestrians ang madalas na naapektuhan. Tama ka dyan, Audrey. Kaugnay dito, kasama natin si Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center, para alamin natin ang mga madalas na injuries na sanhi ng vehicular incidents at ang first aid na maaari nating gawin. Magandang araw po, Dr. Pujalte. Good morning, Doc. Good morning po. Morning, Leslie and Audrey. Salamat sa inyong pag-imbita this morning. Well, Doc, gaano po ba karami yung mga road traffic injuries na naitatala base sa inyo pong datos? Sa worldwide, 1.19 million. Pero sa Pilipinas, umaabot tayo from 11 to 12,000 deaths in a year. Kaya medyo malaki yun. Maraming nasasawi na preventable naman, na hindi naman kailangan mangyari. No? Kaya tayo ay nagpupursige na malaman ng tao about the accidents and injuries na nangyayari, hindi para takutin ang mga tao, pero para malaman nila na hindi basta-basta ang mga ganitong aksidente. Ito ay nakikita namin malimit sa Philippine Orthopedic Center Emergency Room. Ayun. Speaking of injuries, Doc, ano naman po yung pinakakaraniwang injuries ng mga biktima ng vehicular accidents? Sa mga vehicular crash ay may mga vulnerable na mga grupo ng mga tao. Ito yung nagmamaneho, yung pedestrian o yung tumatawid, at yung pasahero. Ayun. Kaya lahat sila ay maaring maaksidente. At pag sinabi nating head injuries, ito ay pag nasaktan ang kung hindi ang bungo, ay ang utak, no? Kaya ito yung tinatawag natin concussion. Pag bone fractures naman, ito ay madalas nakikita natin sa mga tumatawid o nagbibisikleta o nagmamotorsiklo. Pag sila ay sumemplang, no, maaring lumabas yung buto nila, yung tinatawag natin emergency sa orthopedics na open fracture. Yung whiplash naman, ito ay nangyayari sa leeg ng pasahero o ng driver pag ang sasakyan niya ay mabangga mula sa likod. So, injury from a rear, when you're rear-ended na tinatawag. Ang mangyayari ay yung leeg mo ay pupunta muna forward, no? Pagkatapos ay biglang hahampas siya patalikod. Kaya Ayun. maaring masaktan ng leeg, yung mga litid, mga buto at laman ng leeg. Pwede na rin masamang ulo, no? Ayun. Cuts and lacerations, ito yung mga gasgas, no? At mga punit sa balat na nangyayari pag ang sasakyan ay tumama sa isang poste, o kaya ay ang motorsiklo ay maaksidente rin at mawala sa kanyang upright na posisyon. Pag sinabing internal injuries, ito yung mga malalambot na parte ng ating katawan, katulad ng liver, ng atay, ng spleen, tsaka ang ating mga kidneys, no, o bato. And spinal cord injuries, kasama ito sapagkat ang ating pinakabulalo ng gulugon ay nasasaktan din, no? Kung hindi siya mapunit, siya ay pwedeng mabatak at pwede ring mapitpit, no? So, compression, traction, and being severed. Yan ang mga maaring mangyari sa spinal cord, at
maaring maparalisa yung Ayun. biktima. Kaya ito ay ayaw nating mangyari. Correct. Ito, pinapaliwanag pa lang ni Doc Leslie yung... Parang nasasaktan parang na ako. nasasaktan na ako. Pero mo, Parang gulugo, sakit di ba? di ba? Well, eto Doc, dahil likas sa ating mga Pilipino, yung kultura ng pagtutulungan bilang bayanihan, Yes. na tuwing merong nadidisgrasya sa may kalsada, ang tendency lagi, yung mga nakapaligid na witnesses, tumulong, buhating kagad dahil sa ospital. Pero kapag ang isang biktima po ng vehicular accident, halimbawa, hindi gumagalaw, walang malay, nakahiga lang sa kalsada dahil sa disgrasya, ano po ang dapat gawin ng mga nais tumulong? Ang mga na-aksidente na walang malay, kailangan ay tingnan muna natin kung siya ay humihinga pa at kung humihinga ay dapat ay ilagay natin sa tinatawag na recovery position. Ibig sabihin ay huwag natin siyang pabayaang nakatihaya sapagkat pag nakatihaya ay maaring hindi makahinga mabuti. Pag nangyari yon, ibig sabihin may babara sa lalamunan o sa kanyang sa paghinga niya, no? Kaya kailangan ay ilagay natin siya on his or her side. Ang pag yun ay makakahinga ng tuloy-tuloy ang biktima. Kaya suriin at ang paghinga kung may pulso, yun ang tinatawag yung recovery position. At huwag natin batakin o ilipat ang pasyente kung wala namang delikado sapagkat hindi pa natin alam kung meron siyang tama sa leeg at maaring lumala ang kanyang sitwasyon. Ayun. Ganun din, pag may tinatawag na head injury. Kapag may na-aksidente sa daan, ang trabaho ng mga nasa paligid ay humingi agad ng tulong. Kailangan tayo tumawag sa ospital at para mapadala ang ambulansya at ilipat agad ang biktima sa emergency room. At doon siya maalalapatan ng lunas sa emergency na mode, no? Okay, Doc. Ayun, kasi meron tayong mga di ba? Yung parang mga maling Oo nga, iba. first aid. Di ba yung leeg, halimbawa Yes. yun, na delikado palang buhatin. Buhatin, kaagad. correct. So, kailangan ng professional help. Correct. So, tumawag na muna. Best is tumawag talaga. Yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Pujalte Jr., ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa inyo.